Good morning po ulit mga ka-AutoCAD. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. So ngayon po ang topic natin is about detailing o pagdedetalye. Topic number 9 po tayo. Nag-try po tayo na mag-screen record sa may nag-advise sa atin na mga viewers din para hindi masyadong magalaw yung video natin. So, ngayon yung i-example ko dito is sa previous project namin sa Binyan, Laguna na residential tower. Para mapaliwanag ko kung paano tayo magsisimula about detailing. So, dito meron tayong layout plan ng fire protection na ito, kung mapapansin nyo, yung napapalibutan siya ng makapal na linya na magenta. Yan yung area na i-detalye natin. Pero dito papakita ko muna sa inyo yung paano pag yung i-off muna natin yung mga dimension para hindi siya masyadong magulong tingnan. In-off lang natin sa layer, so nawala na yung dimension na kung napapansin niyo. Yung natira na lang yung layout ng fire protection, syempre yung background na architectural tsaka structural. So preview natin para mas malinaw. Yan, may nakalagay dyan C-section details, tapos may bubble siya na nakalagay yung drawing code kung saan mo mapapakita yung pinapalibutan ng borderline na kulay magenta. Yan yung i-detalye natin. So yan yung pipe sleeve na lulusutan ng mga tubo ng fire protection. So syempre, dito papasok yung tinatawag na yung projection ba sa paggawa ng detalye. So yung grid line na 3 and 4, so dilagyan ko lang ng ng circle para mapakita natin na yan yung kailangan natin i-detalye. Kumbaga, yan yung view kung saan tayo nakaharap dun sa structure na makikita mo yung biga or yung beam. So nilagay ko diyan yung yung view, kumbaga diyan tayo nakaharap kumbaga pagka i-detalye natin. So merong nakalagay diyan na C-section details na may tag na nandun yung drawing sheet ng papel kung saan mo makikita yung i-detalye natin. Yan yung code na yan, yung drawing code na yan. So pag lipat natin dito sa kabilang sheet, kailangan magtugma yung drawing number na nakalagay doon sa layout plan pagpunta natin dito sa panibagong sheet, para hindi malilito yung mga magre-review ng drawing kung saan siya matatagpuan na sheet na papel. Kumbaga, yan, makikita nyo nakaharap na tayo sa biga kung saan naka border siya ng kulay magenta kanina. So yung pagkakalagay ko ng arrow kanina doon, meaning doon tayo nakaharap kumbaga. So lahat ng aspect, lahat ng makikita doon sa bahagi na yon is kailangan makita dito, or depende na lang kung ano yung mga ipapakita mo doon na dapat mong ipakita doon sa mga detalye na yon. So ito naman, lipat tayo sa kabilang layout plan. Dito naman sa fire exit, makikita nyo nandyan yung mga main line ng fire protection ng tubo. So same kanina, kailangan sa pagtatag mo ng detail tagging, kailangan magtutugma yung nilagay mo na drawing code dun sa layout plan, para pagdating dito nila makikita yung mga i-detalye mo. Yan yung example, yung number na yun, yung drawing code. So dito kung makikita nyo, kumbaga kinulong natin siya kung gaano kalaki yung border natin doon. Same lang dito, kahit anong scale lang gamitin mo. So pinapakita natin dito na yun lang yung area. Kumbaga parang sa Revit scope box, kung ano lang yung laman nung palibot ng border na yun, yun lang dapat ang maipapakita. Syempre, kailangan yung mga grid line, number or letter grid is magtutugma doon sa layout plan kanina. So
medyo nakalihis kasi yung arrangement nung nung layout ng building. So dito papakita natin yung section. So same lang kung kumbaga kung saan ka nakaharap dun sa structure, dapat yun yung ipapakita mo. Dito kasi ang mostly ang pinapakita natin kasi dito, ang ine-emphasize natin yung mga main line ng tubo, ng fire protection kung saan siya dadaan. Although 2D yung pinapakita natin, pero syempre dapat mas maiintindihan nung mga engineers or magre-review ng drawing yung mga specific na kailangan natin bigyan ng detalye. Kumbaga parang ganun. So balik tayo dito sa layout plan. Kung mapapansin nyo, ayun, merong tagging dyan na dinedetalye niya yung tubo na paakyat siya, na galing siya sa baba. So yung hidden line na may X na yon na kwadrado, nakalagay C detail, sway brace detail, C details yun. Butas kasi yung slab nun, dun lulusot yung main line ng fire protection. So sa main line magkakaroon tayo ng pipe support na tinatawag. So another sheet na naman, walang problema kahit makailang sheet ka dyan, basta as long as makipakita mo yung detalye mo na mas malinaw para sa magre-review ng drawing, gawin mo kahit ilang papel pa ang ubusin yan, depende naman sa management yung kung okay lang sa kanila, as long as maintindihan yung drawing mo. Yun lang po, sana po marami kayo natutunan. Thank you po.